So hello guys, my good morning to everyone, and today we're going to tackle about extradition law of the Philippines, the aims of extradition, and what we call it the principle of extradition. So let's begin with the definition of extradition. So Jeven, unsa man ni extradition? So guys, ang extradition di ay it is a legal process na siya. It is a legal process which one country which one country surrender individuals to another country. So iya surrender ang individuals to another country. So it involves din siya o ganang treaty between more countries. So for example, ang Philippines is naa siya kanang treaty between one or more countries. So for example, ako karon taga-state ko. So naa ko diri sa Pilipinas, nakasako diri. So napriso ko or naaba ko rin mga na-violate nga mga laws diri sa Philippines. So US will provide or sila may mo padaog kanang extradition to the Philippines. So the Philippines ilahang kanon sa Philippines nga if kanang ang gipasa sa kanang US is kanang ang paitan ang ako aron nga sala is kanang murder karon paghatag sa US is kanang drug trafficking. So dili man so pwede ma-reject sa Philippines ang ilang gipasa nga kanang extradition, pero once gani nga parehas ron o ganang iguan nga amo nang ipakuha diha ang individuals tungod kay nag-violate siya og drug trafficking po lang ikaso sa Philippines to that individuals. So approve ang iyang extradition. So pwede ko makuha dito, pabalik ko dito sa US guys. Dili na ko diri mag-serve og kanang sentence. Adto na ko mag-serve og sentence sa ako ang state sa which is US. So mao na ang extradition guys. Kanang ang country is-surrender niya ang individuals to another country. Okay guys, so additional to that explanation guys, no, we thank you Mr. Lapping for that explanation about extradition. So extradition is defined under the Presidential Decree number 1069, which is the law of the Philippines, no, extradition law of the Philippines, no, mao na tong law karon sa extradition diri sa Pilipinas, no. Extradition is defined under section 2 as the removal of an accused from the Philippines, no, by the authorities with an object to disposal by the authorities of the foreign state that an accused can be bound to persecution and the exemption of the execution of penalty dito sa sa requesting state, no. Mao na moyon tag kanang kuan guys, it is the surrender by one of a state or a requesting state from ni-request siya sa Philippines, no, i-surrender sa Pilipinas ang usa ka accused, no, which is maoy gi-request sa usa ka requesting state nga dadon dito sa ilang state that in order the accused will be subject for extradition nga ma-impose or prosecution and execution of penalty. Ato siya penalty dito since dito man siya nakasala, and then ang tao na guys or ang accused ana is under the jurisdiction of or naa siya sa territorial jurisdiction sa Philippines, and then the requesting state mo-request siya sa Philippines nga ang kanang tao is kuhaon dia sa Philippines dadon dito or for prosecution or serve penalties, no. So next is the Philippine law. So what is the Philippine law, buddy? So extradition law diri sa Pilipinas natin kita ko katong gi-mention ako kanina, makita ko na to PD number 1069, which is known as the revised Philippine extradition law. The revised extradition Philippine law. No, mo na law na to diri for extradition. Again, remember guys,
Presidential Decree number 1069 mo na extradition law na to dito sa Pilipinas. And then and it was enacted on June 30, 2014. No? Dili kani nga law is kinala na siya og ang treaty or convention, kinala na yung agreement. Yes. No? Both countries. O na, so both countries. So ang Philippines guys, nasa dagang sa ito na treaty. So Agreement with different states. daghan na og ganang treaties with other countries ang Philippines. Oh, mo na guys. And then so next we're going to tackle about The what end. is the extradition treaty. So kung saan man yung extradition treaty yes. guys? Mr. Lapi, kung saan man yung extradition treaty? So, ang extradition treaty, so it is the agreement of between the countries, no? So ang ilang mga agreement is dapat ma-comply to that country. So paitan, nag-agreement ko karon nga dili pwede nimo paon ang usa ka individuals once di ko nimo bayran. So if kana gali dili gina ma-comply ito other country, so dili mahitabo ang extradition kung dili matupad ang ilang agreement. So daghang klase ang ilang agreement guys. Naay mga pwede i-reject o pwede i-approve. So once nga maghatag ka sa extradition to other country, so naay mga possible nga i-reject gyapon nila bisag na may agreement ana nga lugar, na possible nga i-reject gyapon nila, dili nila i-approve ang inyong extradition letter. So natay gitawag og kanang dual criminality. So ang kining dual criminality guys, ano ito sa kanang iyahang pag-reject. So ma-reject siya once, ang pasabot mo sa dual criminality is existing ang law both countries. For example, murder. So, sa gawas dapat sila gitawag o sa laing state. For example, drug trafficking. Drug trafficking sa Philippines. So, sa other countries, sa foreign countries, dapat sila drug trafficking. Exist po ng ilahang law dito. So once nga patanggingan ka ganiha nga ako I commit drug trafficking diri nya sa other country, muhatag sila og kanang extradition nga paon ko. Ang ilang butang sa letter dito is drug trafficking which is kanang nag-fit siya sa ako nabuhat diri nga violations. So approve ang ako ang extradition, so pwede ko makuha to that country. So karon guys, kalo sa siya pwede i-reject. So ma-reject siya guys. So ako na ba din? So ma-reject siya guys once nga nang dili existing ang iyahang dili mamet ang iyahang ang dual criminality guys, para to nga dili ma-met niya, like for example no, kinahanglan na law nga nag-punish ang Philippines anak nga criminal act ug ang state nga nag-request. For example no, matong for example niya kanina no, so in order nga ang extradition guys can be granted or dawaton siya, kinahanglan na laws ang law sa Philippines niya, law sa state nga nag-request na existing siya in both countries. Yes. Ang laws nga gi-impose dito sa accused no, mao na siya ang diha ma-reject ang ma-reject ang ato ang extradition letter. Oh no. So again guys, regarding sa extradition treaty no, ang extradition is it includes treaty or convention. No, extradition can be granted pursuant to treaty or convention. Kailangan na yung letter or agreement. Yes. One of treaty is agreement man between both countries and the requesting state and the requested state. No, and with a view to no, kinala na dito. First is a criminal investigation instituted
by the authorities of the requesting state must, no, underlying the circumstances, naa dito ang offense, Yes. naa dito ang offense nga gibuhat sa usa ka accused, no, naa dito ang offense, ang duration sa iyang Sayang. penalty o sentence niya. Na dito mo na siya. Mag-grant siya if the requesting state is na ato dito ang offense. What kind of offense? The alleged offense nga gihimo sa usa ka accused. No? Para ang usa ka one is mag-grant. Yeah. And then the sentence, the execution of the penalty or the sentence from the requesting state to the accused. The duration, no? Kung pila ka years garon, and exempt na guys ang kanang gitawag na to risk of death penalty, no? Mag-grant siya and then excluded ang death penalty. Yes. Kung naay risk of death penalty ana diha, so pwede na to ang usa ka country or ang Philippines pwede siya mo refuse sa extradition. Pwede siya mo refuse. So ang pasabot guys, once ma-reject ang extradition if the case or ang iyahang na violate nga law is kanang ang punishment is death penalty. Once death penalty guys, so lisod na jud siya or automatic denied, reject jud na ang imong extradition letter kay bugat na mo gay na nga kanang silbi bugat na jud siya nga kaso which is kanang death penalty, no, lisod na jud na muna reject, dili gyud na i-approve, reject gyud na sila. Pero nakoy na pala sa una nga mga balita bitaw nga like atong mga kababayan nga mga OFWs nga nahitabo nga death penalty ang ilahang punishment pero siguro tayo nakauli siguro nakauli pero ang nagbayad ang gibayaran sa ato ang nation ang kanang tawhan na para makauli. Sakto ba? Di ba? Nagtabo ba na siya? So next guys, we're talking about the fundamental principles underlying the extradition. No? So first is the principle of that it is based on consent. No? Saan nga nanapin? Pwede mo explain? Consent, so kinahanglan siya guys, no? When we say it is based on consent, it requires, no? It requires that the country or the requested state will approve. No? Naipahintulot ba? Yes. Baga, no? Naipahintulot. Kung mo request ka, so naipahintulot. So, misang ayon ang usa ka requested state nga ang kanang nga tao nga subject for extradition is pwede nila pa. i-extradite. Extradite nila. No, mana, it is based on consent. That is the first principle of the extradition, no? Kinahanglan nga naay consent. Nga naman, kay para fair, Yes. di ba? Para fair. Kinahanglan siya naay consent. Mo agree ang usa ka country katong girequestan that the person who is subject to extradition will be extradited or kwaon, no? Kwaon sa Philippines. That dito for imposing of penalty or prosecution. So the next one is the rule of specialty. No, kung ano the rule of specialty guys, principle of specialty, rule of specialty, wala siya. Kung unsay naibutang dito sa convention treaty or sa treaty or sa agreement nga mao na offense niya, and then mao na siya offense, mao na nga offense nga subject for prosecution, mao ra gid na ang ilang i-trial. Yes. So, mga tag-specialty guys, so there must be a specified offense written in the treaty. So specific ra, dili sila mo try og lain nga lain nga crime ba? Crime. Nga wala dito sa ilang treaty, sa ilang convention, o wala dito sa agreement nila. For example, no. So pasabutan ni guys, if the individual or the accused, no, na siya nakahimo siya sala or nakahimo siya crime dito sa laing nasod, and then the state dito siya which is under the jurisdiction of the state
And then ang katong nga tao is naa siya sa Philippines. No? Atong may example ani si isa to? Kibuloy. Kibuloy. No, Kibuloy. Si Kibuloy na siya Kwan, na siya ka ng kaso. kaso na siya case dito sa United States, no? United States. So nasa United States. And then the United States request siya sa Philippines nga si for extradition. Ang Kibuloy is subject for extradition. No? Oh, for example na to. So, dito sa ilang treaty guys, sa ilang agreement, dito ang offense. Subject for trial, subject for prosecution. So, specified. And then the rule of specialty mo ni siya guys, kinahanglan kung mo trial sila, kinahanglan kung unsay na dito sa ilang treaty, mo orasan to ang ilang i-trial. No? Specified ba? Kung unsay specific sila ba kung unsay ilang gibutang dito sa treaty, dili sila mo try og laing crime or laing offense. No, dili sila mo yung palitan, nakasala si Jimin, ana sa crime na buhat nga drug trafficking, and then pag-abot dito ni trial siya og murder. Dili pwede. No, dili na siya pwede. Ma-reject na siya. Mo na gitawag na to the rule of the principle of specialty. So the next is any person can be extradited. No, any person can be extradited. But regarding is ang ilang offenses. Ang ilang offenses nga nabuhat, no, namatay excluded. No, ato nang matakulon niya unsay mga excluded. So the next is double criminality. Yes. No, discuss. So, double criminality. So, mo to gani akong gingon, no? So, ma-exclude ang double criminality once nga kanang dili existing ang law both kanang both state. So, once nga wala siya dito nga kanang law, so dili siya pwede nga ma-extradite. Next is mga political offense. So, once nga related siya sa mga political issues, so dili kita siya pwede nga ma-appeal sa extraditions. And next is katong death penalty. Yes. Death penalty. So, mo tong ingon Death penalty or arrest of torture. yes, kung mga nga klase nga mga sentence, mga tortures and mga death penalty, so dili siya pwede nga ma-extradite. Next is kanang insufficient mga evidence. So, No? wala guys. So, ano siya guys? Wala tayong insufficient evidence. Ang usa ka requesting state, no? Kinahanglan muhatag siya og concrete evidence. Kanang kompleto nga evidence ba nga or sufficient evidence nga makapaprove sa usa ka tawo o sa usa ka accused nga ilang gi-request, no? Makapaprove nga kani siya is nakahimuan ni nga criminal act. Mao na siya, kinahanglan mo provide siya og sufficient evidence. If the requesting state, no, fail to give evidence or sufficient evidence, no, so mataw nato siya insufficient evidence. Kuha nga ebidensya nga iyang gi-present para makapag-prove ato nga tao nga siya ni commit ani nga offense. So, na possibility nga ang kanang extradition is will not be granted. So, ma-reject siya. So, prior to that guys, kinahanglan guys, another principle of the extradition is the offense or the crime or offense must have been, no, or gibuhat niya under the jurisdiction of the requesting state. No? Under kinahanglan guys nga ang offense nga gihimo sa usa ka accused is dito na gihimo sa requesting state. Yes. No? Kaya nga naman ay posibilidad guys nga ma-reject na siya if ever nga ang crime or ang offense wala gibuhat dito sa requesting state. No, for example, for example, na state A o state B. Yes. No? Ang criminal act nahimo dito sa state A. And then the state B ni-request siya sa state A nga katong criminal or katong accused
is kwao nila for the prosecution Execution. and imposing of penalty. So dili siya pwede guys. In order that the extradition can be granted, no, it must be, no, kay ang criminal naama sa state A and in a state B mo ni request. So kinahanglan guys, ang katong criminal o katong accused nakahimo siya of offense dito sa state B. No? Dito sa state B, nakahimo siya offense sa state B, and then ang criminal or ang accused is nasa state A. No? Nasa sa state A under the jurisdiction of state A, and then mo request siya sa state A nga ang katong tawhana is subject for extradition. No? Taas na kayo ka. Ako ra gi-specify. Ako lang i- Ako ra gi-specify guys nga na ang mahitabo sa extradition. So, mo to guys, amo i-overview guys. So, mo to ano? So, ato i-overview. Ang usa ka state is mag-surrender niya ang usa ka individuals to another country. Mo na gingon na to og extradition. Solution. Next is kanang Ang extradition law sa Philippines. yes. So next is kanang there's a treaty between the countries nga nag-agreement. May agreement. So may agreement. So next is dapat kanang naay nalabag nga balaod. So naay May mga offense. mga violations. So dapat naay mga The evidence state, Oh. the state dito Yes. sa treaty, ang ilang offense. Ilang offense nga gibuhat And in the law nga nagpunish na niya. yes, dapat mag-fit ang duha. So, parehas dapat ang ilahang gi-file o ang nabuhat sa suspect. Yes. O nabuhat sa Specific. offender dito sa Dapat specific. Yeah, dapat specific yun. Dapat parehas yun. Ang iyahang naasad Ang iyang offense nga sa nabuhat. iyang demand letter to that country. So, ano siya. So, next is approve. So, once na approve, pwede na to makuha ang individuals pabalik sa iyang country. And then, adto na nato i-execute ang prosecution o i-serve na to ang iyang penalty. I-serve na to ang penalty sa usa ka individuals. Regarding to that guys, kinahanglan nakasulod sa usa ka treaty o sa ilang agreement ang duration sa penalty. Ang sentence niya kung pila ka tuig na ano man kay kanina dili man pwede ang death penalty. No? Dili man pwede. No, dili man mo agree ang usa ka state if there is a risk of death penalty. So, state dito sa ilang convention treaty ang sentence, also the execution of sentence and the penalty to be imposed to the person subject for extradition. No, mao na siya guys. And then, the principles of the it is based on consent. Kilala na ipahintulot o na ipagsang-ayon Yes. Both sa country. countries. And then dual criminality. Nano sa Dual- treaties sa both countries no. Nanas Yes. agreement na siya. So, wata ka ba sa ilang mga agreement pa dito? Taas pa gyud na siya. Then grounds and rejection of naatay ita og political offense. Rejection. No? Political offense. So, gihimo ni nila guys, political offense or religious. Religious gihimo na sila guys, aron dili himuon nga sa nang Dili gamiton ang gamiton, religion para mo commit og or political offense dili nila gamiton nga Pero ano sad kay namo goy balawad ang religion pud ilaha. Yes. Na sila ilahang balaod pud. At para tong giingon nimo ni Kibuloy, di ba? Dili man to against the political offense. dili to against Kay political or religious. ang iyahang manggong offense is like human trafficking man. Dili man religion ang iyahang offense. Dili man ora say bataw na to siya, ma-reject na to guys is ang iyang offense nga gihimo is politically motivated Yes. or religious activity motivated Yes. ba? Pero bisan og katong political motivated siya, dili siya maingon nga ma-reject tungod kay nasa sa political offense. But ang kuan jud niya is katong gud ang iyang human trafficking violations. Yes. So mao na yung mga crimes guys nga excluded Yes. for extradition. But regarding na guys, any person may be extradited. Yes. No, may be extradited. But Anyone who violate laws. yes. Yes. As long as ang offense is ito
the dual criminality is met. Man, Dili siya political offense or religious. Oh. There is no death penalty. there's not the penalty. There is sufficient evidence, specialty, no role of specialty, and also ang offense nga gihimo must be nga gihimo dito sa and, requesting state. and nationality. So, for example, nationality nimo is kanang naa ka sa Pinas but nakakommit ka sa lain. Nakakommit ka diri sa Pilipinas. Di na pwede gopron, di ba? Di na. Dili na pwede mo gukod ang kailan. Diri siya nakakommit o drug trafficking sa Philippines. Nakita niya ni nadakpan na to siya diri sa ako may naglibog ginoon. Pero mao to guys, mao to yung may tabo sa extradition, no? Mga pamaagi. So mo to guys, again, the extradition is the removal or surrender of the accused Use by one state to the requesting to state another for state or subject country. for prosecution or imposing of penalty sa mga siya guys. And then ayun na yung kalimti ang extradition law sa Philippines which is the PD number 1069 1069. no, enacted on June 30, 2014, no? So, salamat guys sa inyong Pagpaminaw. and I hope nga ayun, nakasabot ra Sabot ra mo, among, guys. sa among discussion about sa extradition, no? Extradition law. kung na pa may pangutan na Mga tanan. ay na magkauaw. Right.